Okay, so right now, no, explore naman natin itong meron sa project site. So, tapos na tayo sa admin. So, we talk about what access in admin last time. So, ngayon, punta naman tayo dito sa project site. So, same, no, niregister natin sila sa system, and then, encode dito yung ID number, and then yung password, and then, kung anong user type, since dito muna tayo ngayon, no, sa user 1 project site. Right, so medyo naglo-loading siya. Okay, so ngayon, here is the dashboard of project site. So nakikita dito yung mga urgent items, lalabas dito yung mga items na malapit na yung tinatawag nating date required. No? And then, sa baba naman, dito natin makikita yung pinaka-PR nila o purchasing request ng isang project site. So here, no, makikita dito natin dito yung details like project site, client PO, PR number, submit kung kailan sinubmit yung PR, and then yung mga items, no? And then dito nakalagay din kung sino yung mga signatories. Right? So ngayon, let's see, no? Kung ano meron dito. So nga pala, no, nakikita natin dito sa baba, kung nakikita yung kulay pula, ibig sabihin, yung PR na to is canceled, kaya kulay pula siya. Right? So ngayon, punta tayo sa view para makita natin yung details ng PR. So example nito yung nasa unahan, no? Here, click. Right, so here, ito yung nilalaman ng PR na generate ni system according dun sa PNR nila. So makikita natin yung later kung paano na-generate yung isang PR. So here, no, makikita dito yung details, information ng PR. Okay. So yan, kung sino na yung mga pumirma, okay, may kita rin dyan. And yung mga ano niya, remarks, and then, attachment kung meron man. Okay? So, dito, pwede siya i-export. So, pwede siyang i-export as Excel, and pwede rin siyang i-print. No? Ito yung pinaka-itsura ng PR na generate dito sa system na to. Okay? So, again, dashboard is makikita dito yung listahan ng mga PR na ginawa o ni-request ng mga project sites.